Okay. Hello, good day sa'yo, Capricorn, 'no? So titingnan natin ang detailed reading sa'yo sa October 1 to 7, 'no? At marami pong salamat sa ating new subscriber at sa mga nag-subscribe. Thank you so much po, pati po sa mga comment, 'no? Talaga pong appreciate ko po. Thank you so much, 'no? Ayan, so magki-cleanse lang po tayo, 'no? Thank you for it. Ayan po, 'no? So, titingnan natin ang natitira pang energy o kung nag-change kayo ng ng ano ninyo, 'no, ng mga desisyon ninyo, ng mga choices ninyo, 'no? So, even though napanood niyo na po yung October whole na energy natin, 'no, ito po yung detail naman for, weekly naman po, 'no? Sa October pa rin po, 'no? Ayan. So, titingnan din natin at least ano na-update ang inyong energy, 'no? Tingnan natin para para maganda po, 'no? Okay, thank you for it. Spirit Guide para po ito kay Capricorn sa 1 to 7 sa kanyang first week. Spirit Guide para po kay Capricorn. Kunin natin, kanina pa siya lumalabas. Kunin natin si, ayan, maybe Capricorn, you're dealing with Aries, Leo, Sagittarius, any fire sign, ayan, medyo ano to, kanina pa siya lumalabas. Kanina ko pa nakita nakatiyaya eh, no? Iwasan ko sana eh. Makulit talaga to si ano, no? Si fire sign. Okay, tingnan natin. Okay, Spirit Guide. Para po kay Capricorn, Spirit Guide. Para po kay Capricorn. Oh, wow, may message of love ka. Malamang ex mo ito, nak. Ano? Ayan, nagmamadali siyang gumawa ng letter siguro. Makaka-receive ka ng letter, nak. Ito regarding sa ano, emotions. O sabihin natin regarding sa love life mo. Especially sa ex mo kung nag-aantay ka Capricorn, no? He might be Aries, Leo, Sagittarius, no? So, itong Page of Cups is ang very sabihin natin good and positive sign, no? Especially you might gonna meet din sa kung current relationship po ninyo is very sweet and romantic at nakita natin medyo bata sa inyo, no? Tell us more. Ayan, nako, daing nakadikit na tao ha. Na Capricorn, you're also dealing with another fire sign po, no? Very adventurous naman ito, no? Mahilig ka sa yata sa fire sign. At meron din naman Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, so tatlong tao na nakita natin dito. It could be, aba, nakita ko ni ate ito, past, present, and future. It could be ang present mo, isang bata na si Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn. Ang ex mo rin is sabihin natin medyo matured, na pero hindi ko gusto ang energy, no? Kasi naka-reverse siya. So this could be also your ex. And ang future coming natin, no? Basta ito yung nag-associate sa ano no sa October 1 ninyo to 7 na you will came across with this person, no? Isang fire sign. And then parang ding magpapakita din ng energy sa inyo ang inyong ex na fire sign, no? Um, so pagandaan niyo po ang tatlong taong ito. This will play important po sa inyong October, especially sa October 1 to 7, no? So balikan niyo po ang October reading, overall na October reading, baka andun din sila, no? So tingnan natin pa. Oh, tao pa rin. Isang earth sign, this could be also you. Full of resources, nakita natin. So, explain natin. So, clarify muna natin to. Uy, magbabalik nga sa yung ex mo na card of reconciliation. Magbabalik o gustong bumalik, no? Pero nakikita natin na he wanted to reconcile sa'yo.
no, ang ex mo. Ayan, no? At baka nagpaparamdam na sa'yo o nangungulit na siya sa'yo, Capricorn. The Eight of Wands, that is the card of reconciliations. Magugulat ka na lang kasi ang bilis-bilis ng pangyayari. Hindi mo alam na talagang, ayan na, nandiyan na siya, panay message na sa'yo, no? Panay marami na siyang mini-message sa'yo. Parang nililigawan ka ulit, some of you naman. Napakaganda actually, no? Kaya lang, nakikita din natin, this could be, pag naka-reverse, that could be also na sabihin nga natin na past na rin, no? Na medyo hindi na kayo gano'n nagkikita. Pero ang nakikita natin, magpapahiwatig daw sa'yo sa October 1 to 7, no? Parang gusto kanyang, it's either na gusto kanyang balikan, pero this is malamang talaga 70%, parang you wanted to go back, no? Because that Eight of Wands, a very, very fast energy that he will make some actions towards you, no? Parang gusto niyang bumalik uli, gusto niya sigurong kumatok uli sa puso mo. Or some of you naman na no contact na maaari siyang babalik din, no? And dapat yan din yung paghandaan ninyo kasi it will play an impact daw sa ano ninyo, no? Sa inyong overall na October, no? Baka mamaya pwede rin na siya na rin ang maging ano ninyo, parang siya rin na rin ang magiging persons ninyo sa hanggang December. Or siya na yung makakapiling mo rin hanggang December uli. Kung makikipagbalikan ka, pero nakita ko mukhang gusto mo. Mukhang babalik ka because we've seen here na very positive energy lahat na mukhang magiging maganda rin, no? Galing naman. So, ayan, no? Yung mga nag-aantay ng ex, siguradong babalik. This could be also a woman na, or sabihin din natin, ang energy nito is, ito yung babae na sabihin natin na energetic at very charismatic kapag naka-approach siya. But so happen na medyo, so happen na ano siya, no? Parang reverse siya. So medyo sabihin natin may pagka-jealous yung taong ito. May pagka-selfishness and very temperamental din. Or sabihin natin kulang din ng focus ang energy ng Queen of Wands in reverse, no? Medyo domineering din, medyo uninspired na persons, medyo mababa ang self-esteem niya or ang self-confident niya, no? So kung makikita mo rito na itong Eight of Wands kasi, no? Ito yung very fast card na sinasabi natin ang communications din and message might be arriving quickly sa'yo. Galing dito sa persons na yan, no? And as you could see, this is clear trajectory, no? Kumbaga, very speed action. Parang sabihin natin na nagmamadali, may hinahabol, no? Or sabihin natin na para ding meron ding emotional feeling din tayong nakikita rito, no? Then ito naman Page of Cups ninyo, this is a youthful, sabihin din natin ito yung beginning energy na very na magpo-focus ka uli sa iyong love life, no? Or this is sabihin natin ang card na to nagre-represent din ng emotional message again, panay message nakikita ko. And this is also makatanggap ka ng ano sabihin natin isang invitation din. Or ito na rin sa mga single na sabihin natin a new persons we might gonna come to you para magi-start na rin uling pumintig ang puso nyo sa iba, no? Or sabihin natin, this is also very sensitive. So, when you came across with this, no, medyo hinay-hinay. Kasi medyo, ano, no? Medyo sensitive siya. Naman, 1 to 7 yan. Abangan nyo, ha? So, meron ka rin dito na ano, oh. Itong Empress, a very nurturing energy. It could be itong si Aries Leo Sagittarius, ang nakikita ko na isang upright din na medyo siguro kaedad mo to, no? Medyo mga kita natin is very good provider. At maari rin actually na dumating din sa buhay mo ito
Sabihin din natin na ito yung abundant energy at very secured. And parang nakita din natin ang love mo is nagfo-flourish. No? Yung dati natutulog, ngayon parang nagising. Bigla na lang na in love, parang ganon. No? Hold on. Kung wala po akong tubig ko, gumene. I'm sorry. Ayan, sorry po. May nagpingpong lang, no? At kumuha na rin ako ng tubig. Ayan. So, asan na ba tayo? Dito, no? Sige, magkuha pa po tayo. Ay, ang taong ito medyo kahihiled lang din, no? Bakit, bakit ang clarifications nyo? Ayun, parang nakita ko na nag-promise ng changes, ng pagbabago. Na sabihin natin is dati is kung ganun nga ang ugali niya, parang nagpapahiwatig din ng changes na maaring nagpapangako sa'yo na ang message niya is magbabago na siya. Papakinggan mo ba? Maniniwala ka ba sa Capricorn? Sa mga pahiwatig niya, sa mga promise niya, no? So, medyo dramatic ang dating niya sa'yo once na nag-ano siya sa'yo, no? Medyo nakikita din natin kasi may pagka-insecure siya. Siguro parang nakakabilita rin siya, may nakakarating sa kanya ng news na maaring may nililigawan ka o meron ka na, no? Or parang feeling din niya. Sabihin din natin na medyo nagsiselos itong ex mo, maski separate na kayo, no? Masyadong nag-o-over ang ex mo is very overbearing talaga na siya, no? At saka medyo hindi siya marunong mag-focus. And then kung nakikita mo itong Eight of Wands, no? Parang kikilo siya ng napakabilis na parang napakabilis. It could be also na it will come into a week na bigla na lang baka October, may mga October 1. Within October 1 to 7, may message siya. Or may nakikita din tayong biglang pag-travel, hindi kaya uuwi siya. Some of you din na hindi maggaanong nakikita, magugulat ka is nasa pintuan mo na lang. Or maari din na pauwi siya, magta-travel kayong dalawa, no? Hold on po. No? Ayan. So, kung nakikita mo rin dito, Nak, meron kang, sabihin natin, meron ka din ditong Page of Cups. So, itong Page of Cups na to, ito yung innocenteng offer din. Or this could be a new feeling din, or let's say emotional message na marireceive mo nga. Sabihin natin, this is a hopeful card also, or sabihin natin, may sensitive na beginning ka na talagang makikita mo kaagad. Medyo emotional din na new beginning mo sa pag-ibig. O baka din rebirth ninyong dalawa. Or baka rin sabihin natin mag-reconcile nga kayong dalawa and there is still painful pa rin. Ibig sabihin medyo masakit-sakit pa sa'yo ang nangyari dati pero parang you're willing to have a new beginning naman din sa persons na yan, no? So parang napapansin mo rin na ang persons na yan is medyo bumata or sabihin natin medyo siguro bago humarap sa'yo talagang nagpapogi, nagpaganda, no? So medyo nakita natin ang papayagan mong reconciliations na to, no? Pero still hoping din na wala sanang pagsisinungaling, no? Kasi may nakita tayo ditong clarity na sana patuloy, no? Pero maari din ng masabi ko dito na medyo parang nakita ko is meron kayong bagong simula, no? Meron kayong rebirth ng inyong relationship.
no? Especially ang Knight of Wands din dito. Ito yung sinasabi natin na very ano, no? Very impulsive, very adventurous na tao, or sabihin mo ang pagbabago niya naging adventurous siya, naging impulsive siya, or sabihin din natin na ito rin ang bagong persons na darating sa inyo. Ito yung parang sugod bahay energy ba, no? Mainit pero short term focus lang. Parang ganyan ng mga Knight of Wands, no? Na parang tingin ayan, no? Maaring nakitaan mo siya ng pagbabago din, kaya mo rin siya tinanggap. And at the present moment din, nakikita natin, some of you din is may karelasyon na Aries, Leo, Sagittarius na medyo adventurous, no? Very active, very pogi, or maganda, medyo hot, no? Sabihin natin, hunk, marami nagkakagusto rin, magandang pang-display din, no? At saka, ito medyo brusko, no? Walang kinatatakutan din, walang uurungan. No, baka yan din ang present ninyong ano, no, karelasyon. So, medyo may tinatagong pagsisinungaling daw siya kung yan ang current yung relationship. Ayan, kumprontahin nyo na. Kasi or pwede rin ito is medyo sa iba naman po is parang ang taong ito is merong parang white lies na sinasabi para lang ma-please ka. Or sometimes din na abangan mo rin sa October no na maari yung karelasyon mo is may pagsisinungaling na gagawin just to please you. No? Hindi, mga ano lang naman, mga white lies lang. Halimbawa, "O pagod ka ba?" Halimbawa lang po ito 'no, "Oy pagod ka ba?" Sabihin niya, "Hindi ako pagod." Pero nakita mo grabe yung hard work niya, 'no? Pero so may makakaano 'no, maaring may ganyang relasyon din na maaring mangyari sa October 1 to 7, 'no? And then kung titingnan mo rin dito itong Empress, no? We have the Empress dito, parang ito yung sabihin nating isang very strong foundations, a very matured energy din na may came across din sa inyo siguro, no? Na sabihin natin na secured energy or parang yan yung simula ng pundasyon ninyo, nabubuo kayo ng pundasyon, no? At nakikita din natin is parang masyadong live and abundant ang coming sa'yo din sa October 1 to 7 o makakaranas ka din ng overflow na money or sabihin natin may makaka-receive ka rin ng medyo sabihin natin money o may inaantay ka ng pera, asahan mo darating in a quick speed din, no? Because the 8 of Wands is here, no? At ang laki daw ng pagbabago when it comes sa yung resources kung pagdidikitin natin tong dalawa, no? Parang this is gonna be a very, parang siguro ang changes din na sinasabi dito. Kasi ang pinaka-outcome mo is Empress and Death, no? Kumbaga, magugulat ka na lang, ang laki ng pinagbago siguro ng persons mo. Ang laki din pinagbago ng career mo. Ang laki din pinagbago ng mga resources mo. Or abundant mo is talagang overflowing, no? I hope all naman, no? So ito rin yung makikita mo na pag ang Empress, ito yung card ng abundance kasi at saka creations or fertility. And then itong Death naman, ito yung card ng release and transformations. So very powerful ang dalawang card na to. Very nurturing and sabihin natin, this is completely change, no? Overall changes. Kung nasa relasyon kayo, kumbaga this is not a necessarily breakup to, no? But ito yung message ng relationship is nag-upgrade. You're entering into a, sabihin natin, very committed relationship na. So, sabihin din natin, ang pagbabago din ng isang partner mo from the past na babalik sa'yo na tinanggap mo naman. Parang yun na yung start ng new beginning. Parang totoo dito, umiral dito yung parang love is sweeter than second time around. No? Pag maraming second time around, hindi na yon. Napaka-ano dito na love is sweeter than second time around. Ayan yung nagkaroon, parang nakita din natin na yan may panghahalong pagsisinungaling pa rin. May challenge pa rin syempre. Hindi natin masasabi na perfect. Walang perfect, no? Si God lang ang perfect. Pero makikita mo rito yung changes niya, no? Na talagang ikabibighani mo. Na baka lalo ka rin ma-inlove sa kanya, no? May inlove ka dito din sa current ka relationship mo, kung siya rin ang current ka relationship mo.
kung may current relationship ka rin na water sign, so this person's actually is very sweet, medyo bata pang experience, pero napakabait. Or sabihin natin, first boyfriend ka niya o first girlfriend ka niya. Some of you na Capricorn, no? Yung bago pa lang sa relasyon. Or sabihin din natin, medyo batang isip, pero very romantic at very honest ang batang ito, no? Pag if you're dealing with Pisces, Cancer, Scorpio in a current relationship, no? So, kung nakikita mo rito, ang buong spread dito yung naglalarawan ng isang will with romance, no? Or sabihin natin, puno ng kilig at init ang, ang mga card ninyo, no? So, napakabilis ng simula din at mainit na parang pag-chase, no? Because itong 8 of Wands ka nandito at ang Knight of Wands nandito, no? So, itong dalawa parang nagsasabi rin na this is a very super fast and development. No, marami ka ring matatanggap na message or bigla ang naging intense ang inyong attractions. So, ang Page of Cups naman dito, ito yung nagsasabi rin na sabihin natin na isang genuine na offer sa'yo. O baka yung talagang ano na siya, talagang very seryoso na siya. No? Or some of you din makaka-receive ng genuine offer na totoo, na this is a hopeful feeling din, na hindi naglalarong feeling na may mag-offer sa inyo niyan. Or it's either na siya ino-offer niya yan, muli ang sarili niya na magbabago na. No? Some of you naman may karelasyon nga ng Pisces, Cancer, Scorpio. And Aries, Leo, Sagittarius din. No? Na mag-build ng strong foundations na kumbaga dati is away-bati kayo, parang namulat na lang kayo, nagkaroon kayo ng breakthrough. No? So, ang nakikita din natin dito, ang danger din ng drama, meron din syempre. So, mabilis ang energy na nasisira ang Queen of ang Queen of Wands in reverse, no? Kasi this is very fast energy. I will dig deep para malalo nyo makilala si Queen of Wands dito. Ang ibig sabihin din ng ito yung pag na parang ang passion ay very madaling mapalitan ng insecurity kasi nga ang energy niya is low esteem siya, no? Hindi kagaya ng pag-upright. No, napakabilis din ng kanyang mapalitan ang kanyang insecurity, jealousy, o over the top drama, sabihin natin, mula sa taong ito. So, ikaw man o ang partner mo, no? So, mayroong lack of grounding or sabihin natin may konting pagka-selfishness pa rin na kailangan ayusin, no? Kapag ito ang persons ninyo o kung babalik siya, diyan mo siya nagbago na ba yan may tiwala ka na ba sa sarili mo? Pag bumalik siya at pinayagan mo naman, no? O dapat mayroon ka magtiwala sa sarili mo, Dapat wag ka masyadong seloso, Wag ka masyadong insecure. Yan ang sabihin mo kasi kitang-kitang energy niya. Although, nakita natin ang changes niya, no? Sa mga magre-reconcile. Wait lang po. Ayan na naman. Hi. Ayan, pasensya na. Ang daing interruption po, no? Pasensya na. Na-interrupt na naman tayo. Okay. So, asa na ba tayo, nak? Ayun. So, bigyan mo siya ng kondisyon, kailangan magkaroon siya ng tiwala sa sarili niya para hindi siya selos ng selos, no? Ikaw din, pakita mo rin na ikaw lang talaga mahal ko. Ayan. Kasi nakita ko naman talagang malaking pagbabago sa inyong relationship na, no? So, asahan yung reconciliations will come, no? Or, basta ang energy niya darating na yan, no? So, sa mga nasa relationship naman, sabihin natin ng ito naman dalawa nito, no? This is, sabihin nga natin na hindi nga breakup ito, pero mayroon kayong changes na mangyayari sa inyong relationship. Ito yung period ng inyong transformation sa relationship. Ito yung old dynamic ninyo, muling nagbalik ang inyong init, no? Kasi ito, ganda, muling magbabalik ang inyong init, no? Wow naman, I hope all. Sa mga may relationship. And, yun nga, sa mga may past na babalik, kumbaga, dapat bigyan mo ng konting kondisyon nga yun, tinuro ko sa'yo. At saka yung ito rin sinasabi, ang mga old habits din, no? Ang mga old habits din is maaring mawala na.
Kumbaga makikita mo rin yung death na shed na ito yung completely na transformations. Kumbaga para maano 'no, para sabihin natin ito yung hindi mapipigilang ano 'no, kailangang putulin para para pumasok ang panibagong new beginning ninyo na si Empress 'no. Parang so makikita mo rito ang really transformation sa magaganap sa iyong karera at sa iyong love life din 'no. So, pero naka-focus ang nakikita ko is about someone is returning at nagkakaroon ng pundasyon ng inyong relationship 'no. Sa mga single naman 'no, nakikita ko rin dito ang card dito yung parang you are ending yung attachment mo sa old pattern 'no, because may transformations ka rito. Pati yung pag-iisip mo binago mo, you gain new perspective in life, nag-declutter ka ng friends mo, tinapon mo yung mga hindi na kailangan. Overall clean ano, detox ang ginawa mo rin at saka declutter. So parang ni-release mo silang lahat 'no, in one blow. O baka maglilinis ka rin ng October 1 to 7, maraming piling maglilinis diyan. So ito, hindi niyo po alam napakaganda ng dudulot niyan 'pag naglilinis kayo lagi ng bahay at nire-release niyo ang mga old energy 'no. Kumbaga talagang tinatapon niyo na rin yung mga tingin niyong hindi na kinakailangan. No, parang I think October 1 to 7, 1 week is a good way to para po mga linis-linis, no? O mag-declutter and detox not only your space but pa rin yung ang inyong mind, no? Kumbaga release those unnecessary thoughts, no? Na hindi naman na nagpapahirap lang sa inyo, no? At nagpapabigat lang sa inyo. So, yan sa mga single, nakita natin yung nire-release mo siya at you are making space to a new creations, no? Or sabihin natin dumarating si Empress. No, ayan na yung mga blessings na paparating sa'yo. Kasi may spasyo na, may space ka ng ginawa, tinapon mo na yung mga hindi kailangan. So, papalitan ng bagong blessing, papalitan ng bagong persons, papalitan ng bagong ambience or bagong energy, ibig sabihin po, no? Ayan. So, nakikita mo rito, profound personal transformations at saka nurturing energy ang asahan mo sa Oktubre. So itong dalawang pair na ito actually it's very necessary sa internal change ng impact sa iyong sa October. So yung andi dito rin yung capacity ng self-love mo at saka yung love no to the other persons. And nakikita din natin you are being asked to kill off your self-neglect din no or outdated self-image. O, kaya nakita natin may transformations dito. Magugulat ka, nagmukhang batang ex mo. No? Kasi ang energy ng ano dito, ng death, that is also transformations, totally. So, you will see yung mga, medyo tingin mo, talagang may pagbabagong mangyayari. Hindi lang self-image, hindi lang sa ugali, pati sa person, sa physical niya. Makikita mo, oy, ano na siya, nagparang bagats-bagats na. No? Yan ang nakikita ko. And then, ayan din yung, mag-focus ka rin sa fertility. Given the Empress here, meron din sa inyo sa October na mabubuntis or sabihin natin a strong connections of motherhood. Or meron tayong nakikitang sabihin natin may magbubunga, no? Sa inyong pagmamahalan. Ayan. So mag-ingat ha, pag ayaw nyo, gamit ng contraceptive, no? Ayan, fully advice kayo dyan, fully guidance kayo. Ayan, so meron ka din kayong end of struggle na nakikita dito. Parang yung ending na struggle na yan is related din sa fertility or sabihin natin sa isang family members na leading to a new flourishing phase. O kung may, parang nakikita ko rin lahat din ng yung struggle ninyo related din dito sa fertility at saka sa family kung meron kayong mga ano, matatapos na po. No? Kumbaga, there's something change. May breakthrough kayo, kaya, kumbaga, ang galing, talagang pagbabago sa death din. And ang look at nyo, sinong pumupuntang energy, ang Empress. So, sa mga dating wala, nagsipag, kaya, yan, full of ano siya, full of abundance, no? Yung mga old ways na pinalitan, no? Sa pagsisikap, naging talagang mayaman. So, yan pong ibig sabihin ng dalawang pairing na to, no? Very clear. So makikita mo rin ang talagang pagbabago. So kuha na tayo ng angel guidance mo, no? Okay, tingnan nga natin ang guidance na ibibigay. Sinong archangel? Sinong archangel po?
Sinong Archangel? Ayan. Sinong Archangel ang kasama ni Capricorn sa first week ng October? Ayan, comfort. Si Archangel Azrael, kino-comfort ka. I'm with you in your time of need, helping your heart to heal. Ayan. So some of you medyo hindi pa nga nakaka-move on. Ayan. Bakit naman? Pero ano no, malapit na, you're in a process of healing. Why? Kasi ito meron ka ng parang ano no, Three of Swords in reverse. This is about recovery and healing na. Parang or sabihin natin ang betrayal then coming to an end. So, napakaganda pag naka-reverse to, no? So, some of you din na nahihirapan pa rin na maka-cope up sa inyong, some of you na medyo sabihin natin kakaseparate lang, ayan, si Archangel Azrael is guiding you, no? Kaya nakikita mo, napapabilis ang healing mo, no? When this is reverse. Parang pag upright position siya, ibig sabihin, you still have some heart, parang nagsisimbolize pa rin na masakit pa. Pero nag-reverse na siya, which is good thing. Parang na-overcome mo na yung despair, wala na yung anxiety mo, wala na yung despair energy mo. You are actively moving sa past heartbreak, sa mga nawang betrayal, nawawala na yan. Or sabihin natin yung intense na disappointment na naranasan mo, wala na rin yan. Parang everything finally begins, everything, no? Ayan, finally everything's gonna be all right because of the death. So kung makikita mo, itong Three of Swords, no? Kaya pala madali ka rin mag-heal because of the comfort ni Archangel Azrael. So mag-pray ka at acknowledge mo siya, nak, no? So, may nakikita talaga tayo ditong reconciliations because this is card of an actions and the Eight of Wands, this is a card ng magbabalikan uli kayo. Why? Because maybe kaya din pala, no? Natanggal na ang sakit ng loob, kaya may nakita tayong reconciliations. Nagkaroon kayo ng clarity and breakthrough. So, talagang this is the card of reconciliations na nakikita, no? So, ang card din nito, yung parang sabihin natin, you made some choices din na i-let go na siya or you are ready rin to stop dwelling sa masakit na injustice or sabihin natin mga negative emotions din. Ang ibig sabihin din po ng Three of Swords. No? Parang ito rin yung you are forgiving yourself na dito. This is your ability to forgive someone who hurts you also. No? More importantly is pinatawad mo na rin ang sarili mo. So yung reconciliations, na yan talagang matik-matik na yan. No? Kasi nga may forgiveness and then meron din past actions of reconciliations. So, wag niyong i-resist ang healing na yan, no? So, keep on going on that. So, ang Three of Swords kasi, reverse, this is a message of hope and closure. And this is also baka ito rin taong ito, no? Naku, dahil ko pang masasabi rito. Actually, ang Page of Cups talaga siya rin ang mag-heal sa'yo. Siya rin ang nabigay ng healing sa'yo, no? Kung partner mo siya, na Pisces, Cancer, Scorpio na medyo bata sa iyo, he is your healer na pinadala ni God para sa iyo, no? Lalo na ni Archangel Azrael, no? So para totally mag-heal ka. O siya yung mag-heal din dito sa previous na relationship na kung sino man gusto may reconciliations, no? Archangel Israel because maybe you are really meant to each other. Ayan, ako ang dami ko pang gusto sabihin. Okay, so sa susunod na po ang iba, no? Thank you so much and God bless you and please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Maraming pong salamat sa nag-like, no? Alam kong napakadali sa inyo yan, no? Pero malaking tulong po sa amin yan. Thank you so much and God bless you po. Bye-bye.